Guys, question. Kayo ba, na-experience nyo na yung meron kayong iniintay na delivery? Tapos syempre, inisip nyo bago, di ba? Tapos ang darating, luma. Oo naman, pero alam mo, dami nang na-scam sa ganyan. Usually sa mga online selling, pero iba yung kay Miguel eh. Kasi naranasan niya mismo sa trabaho niya. Oo nga, akala niya brand yung ibibigay ng motor sa kanya bilang delivery driver. Yung pala, luma at sira-sira. Eh, malinaw sa kontrata na dapat bago, di ba? Siyempre, sila magbabayad. Nandun naman na yung label, nandun na yung brand, nandun na yung engine number. Nakalista lahat yun doon. Ang masama pa nga nito, mali yung engine number na binigay sa kanya. Kaya nung nagtanong siya sa coordinator, ayun, sabi sa kanya, nabigay na sa iba. Maghintay na lang siya. At hanggang ngayon, nag-aantay pa din siya. At ito pang malala, sabi sa kanya, pirma ka na ng bagong kontrata. At kung hindi, baka suspindihin pa siya. 11 months na nga siya naghuhulog. Yun na nga. Kaya ang tanong ni Miguel, meron ba siyang habol doon sa mga binayad, mga hinulog niya, o tanggapin na lang yung talo na siya sa laban na to? Tingin niyo, ano kayang payo ni Kuya Alan dito? Tito Boy? Tito Boy? Malalaman mo natin ngayon dahil kasama natin si Miguel at si Kuya Alan. Miguel, Kuya Alan, Attorney Bernadette, at Attorney Mac. Hello po. Kuya Alan. Ngayon palang nagpapasalamat kami kasi nga, alam niyo po, napakarami nating mga kababayan na may similar problems, di ba Kuya Boy? At pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung payong legal, kung hindi din yung basic principles, yung value sa ating buhay na dapat pare-pareho para talagang yung sense of family at community. No? So, Miguel, umpisa natin. No? Before yung present employment mo, nag-rider ka na rin before, no? Yes po, nag-rider na po ako. And then nag-apply ka sa kumpanya ngayon na pinag-uusapan natin. Yes po. Tapos, nung nag-apply ka, sabi nila meron silang programa. Yes po, na-i-issuean po kasi ako nila ng new motor po dapat. Nung pagpunta ko po ron, pinapirma po muna nila ako ng kontrata. Nung hinihingi ko na po yung motor, sabi nila nabigay daw po nila sa iba. Ngayon po sabi ko, bakit nyo binigay sa iba? Sa akin nakapangalan yun. Nagkamali daw po sila ng issue. Sabi ko, hindi pwede yun. Paano yung pinirmahan ko? Ngayon po, pag sabi nila, sige, gagawa na lang natin ng paraan. I-issuean ka na lang muna namin ng ibang unit para lang makapag-start ka sa trabaho. And then nag-start ka na, gamit mo yung nag-start na po ako yung unang issue po sa akin ng motor is sirain po. Ngayon po, nung pinalitan na, sabi ko baka pwedeng bago. Total, bago naman po yung dapat i-issue nyo sa akin, bago naman po yung pinirmahan ko. Dapat bago na po i-issue nyo. And all this time, yung unang motor, tapos yung pangalawa na sabi mo sana bago, kinakaltasan ka, ha? Yes po, kinakaltasan pa rin po ako hanggang ngayon. Second hand pa rin po yun. Bali 11 months na po ako, kinakaltasan pa rin po nila ako. Tapos nagtaka na po ako, bakit wala pa rin? Sabi nila, yung ginagamit mo ngayon, ayun na yung hinuhulugan mo. Sabi ko, hindi. Ang ayos po ng usap natin. May mga katibayan ako, baro lang yun. Tapos yun po, hanggang sa pinapunta na nila ako ng office, pinakita nila yung kontrata sa akin na may mali nga po. Sinabi ko, yan, may mali. Yung engine number magkaiba sa itinutugma nyo sa kontrata ko. Pinipilit na nila akong babaguhin daw namin yung kontrata, pero yung motor ganun. Sabi ko, hindi pwede. Bakit nyo babaguhin para lang malinis yung ginawa nyo sa akin? Nakuha ko lang po yung kontrata na to nung inano na po nila ako na pinilit na yun daw po yung pinirmahan ko. Kaya nakakuha ako ng ebidensya sa kanila. May pirma sila? Wala? Yun sa kontrata ko po na 3, dito po kasi ang pinag-ano nila sa akin, yung na may pirma daw po ako, pero wala po akong pinirma na ganito eh. Inattach lang po nila para magtugma lang po sa kontrata ko. Kaya yun po rin panlaban ko sa kanila. So malinaw yung gusto mo. Yung gusto mo, kung anong usapan from the start, bagong motor, kaltasan ka, trabaho ka na maayos, and then pagbayad na yung motor sa'yo na yan. Yes po. Ano naman ang gusto nila ngayon? Ang gusto po nila is babaguhin yung kontrata, i-offset na lang daw po yung hulog ko, pero yung same na motor pa rin. Sabi ko hindi nga po pwede kasi sirain eh. Ako nagbabayad ng maintenance eh. Pinakaltasan po nila ako ng maintenance pag nasisira yung motor. Yung motor po na ginagamit ko, service lang po namin, pang-deliver. Hindi ko naman po ginagamit pang sarili ko. Kaya gusto ko po, new unit sana. Katulad ng pinag-usapan nyo. Yes, opo. At pag hindi mo daw pinirmahan, anong mangyayari? Sususpindi raw po nila ako pag hindi daw po pumunta. Kaso hindi ko po talaga pinuntahan kasi nga po,
nag-usap na kami sa office, parang tinatakot lang nila ako eh. Sinisindak nila ako na, na bakit kailangan namin mag-abol sa'yo? Kami employer mo. Sabi ko, employer ko kayo. Pero wala akong ginawang mali sa inyo. Nagtrabaho ko ng maayos, sabi ko po. Hanggang ngayon, di nila ako pinapansin. Parang minabaliwala nila ako. Kaya po lumapit na po ako rito. Sige. So, umpisa natin, Kuya Boy, dun sa parati nating sinasabi na ang karapatan, meron namang katumbas na obligasyon. Opo. Ang obligasyon ay merong katumbas naman na karapatan. So, kapag ka ikaw ay nakipagkontrata sa kahit anong tao, meron kang obligasyon at meron kang karapatan. But under the law, there are certain contracts that have to be written. Pwedeng private, ibig sabihin, Kuya Boy, tayo lang dalawa nagpirmahan, private, or yung sinasabing ninunotaryohan or Nagiging nagsusubscribe tayo para public. So kung nag-agree na tayo, whether straight sale ng motor o kaya rent to own o kaya hulugan, ang tawag sa kontrata na yon na nag-agree tayo pero walang kasulatan, valid siya pero hindi enforceable. So, ibig sabihin, dahil wala akong mapakitang pumirma tayong pareho, the general rule is hindi ka pwedeng pumunta sa korte at sabihin ituloy yung kontrata na yun kasi hindi siya enforceable dahil wala ngang kontrata. Ano yung exception sa general rule? Kung ang kontrata na yon ay ini-execute nyo na. Kaya sinasabi nga ni Bernadette kanina, it is partially executed. Di ba? So meaning, Kuya Boy, wala nga ako mapakitang kasulatan. Pero mapakita ko naman sa kanila, 5 beses na ako nagbayad. So, bakit siya enforceable na? Kasi actually, ini-enforce na nangyayari na. Katulad nito, 11 months na, bigla nilang sasabihin, sandali, hindi bago yung luma na. Hindi, na-enforce na eh. So kung gusto mong pumunta sa korte para sabihin na ayusin to, pwede kasi nga partially executed na. Karapatan mo talaga makakuha ng kopya ng kontrata. Kasi in the same manner na karapatan din nila may kopya din sila. So parati ko rin sinasabi na dapat meron kang ebidensya na legal. You know, I wanna honor you na tama yung ginawa mo na kumuha ka ng kopya ng kontrata mo. So kung yan ay ginawa nyo, tapos hindi ka muna nag-umpisa, pwede nila kasi sabihin, hindi pa namin offer yan, hindi pa niya ina-accept, pinapirma ka, check-in namin. Pero since pinirmahan mo, nagbigay silang motor, for me ha, so kung one-on-one tayo, walang camera ngayon, ako abogado mo, sasabihin ko, Miguel, nasa tama ka. Pero rather than yung hindi pag-attend ng meeting or, kasi nga, marami na kaming nakitang pagkakataon, malinaw ka sa isang issue, pero pwedeng ginulo nila. So, halimbawa, tama ka dyan. Tama ka rin sa lahat ng meeting tungkol dyan, nag-attend ka. Pero sabihin nilang, 4 na beses kami humingi ng meeting, hindi pumunta. So, anong klaseng empleyado yan na hindi pumupunta? So, ako personally, ang advice ko, sulatan mo sila na mag-11 months na, ganito yung facts. Nagkonsulta ako sa abogado, ganito, etc. So, ang hinihingi ko lang, kopya ng at matupad itong sa bago. Diba? Ngayon, option mo rin, of course, kung gusto mo baguhin yung original contract. So, kung halimbawa sabihin mo, sige, etong luma, pero ibalik nyo yung 700 ko at yung ginastos kong So, meaning, the two parties can always change kung ano pinag-usapan nila. Pero one party cannot change that. 3 issue, no? First issue, may kontrata ba kayo? Yes, may meeting of the minds. General rule, kailangan nakapirma, hawak mo. Pero in this case kasi partially executed na. I mean, ongoing ang pagkaltas sa'yo eh. So pag tinanong rin natin, so halimbawa korte to, tatanungin sa kanila, Sir, ba't mo kinakaltasan kung wala kayong usapan? Second issue, pwede ka bang suspindihin? Okay, kailangan sa pagsuspinde, pagdisiplina isang empleyado, Kuya Boy, very, very minimum yung tinatawag na procedural at substantial na due process. Ano yung procedural? May notice sa'yo. Sinabi sa'yo kung ano ang kinakaso sa'yo. Bigyan ka ng pagkakataon sumagot. So yun ang ibig sabihin ng due process na nakakasagot ka. Yung substantial, ibig sabihin, Kuya Boy, nandun din ako nasan sa batas na mga dahilan kung bakit ka didisiplinahin. Hindi pwedeng
Eh, hindi ko gusto kasi itsura mo eh. Di ba? Sa pangalawang issue, pwede ka bang biglang suspendin just because they don't like the way you're handling? Hindi pwede. Di ba? But that's why nga, for me yung mga sulat is important. Yung sa third issue nga na how to put this to rest and how to make sure na maganda yung that's why importante sa akin pag sumulat ka, nakaka-copy furnish mo yung pinaka-boss. So what we can do is to help you nga draft those letters and then, of course, kung gusto nyo may kasamang lawyer sa pakipag-usap or imbitahin natin sila makipag-usap, ayusin natin ng mabuti. May nais ka nagdagdag? Attorney Matt. Tutuwa ako kay Miguel kasi kahit pa paano alam niya yung rights niya, di ba? Nag-stand siya. Yung iba kasi, minsan lumalapit. Tapos na yung problema, pinirmahan nila yung amended. Ngayon, ang layo or ang laki nung babaguhin natin. Minsan wala nang remedyo. At least yung sa case ni Miguel, kaya pang gawa ng paraan, kaya pang makipag-usap. Ako naman ang maganda kay Miguel, marunong ka magbasa ng kontrata. Maraming pages ba ang kontrata mo? Bali, 5 pages po. Talagang inaral mo yon. Opo. Kasi remember, they're made to sign a contract of their own eh. So, yan ang magagawa ng ating show ay sasamahan natin, Kuya Alan. We'll help you write, then maybe ask for a meeting to sort it out. Hanggat maaring hindi umabot sa korte, mas mabuti. Oo. Napapag-usapan yun. Tutulungan ka ng Cayetano in Action. At hindi ka bibitawan hanggat hindi nalilinawan nga yung iyong reklamo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Wala, huwag ka naliwalis dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action with Boy at Miguel. Kasama si Miguel, nagtungo ang Team CIA with BA sa opisina ng kooperatiba dalang dokumento na inihanda ng abogado ng programa. Pero tumanggi ang opisina na tanggapin ang sulat. Trinay namin mag-reach out na mag-ano sa office namin, kaso hindi kami pinalad gawa ng ayaw po nila i-receive yung papel namin. Kaya, ayun, umalis na rin po kami kasi wala na rin po, hindi na rin po nila kami hinaharap. Kaya napilitan na rin po kami umalis. Hindi tumigil ang programa at lalong pinag-ibayo ng team ang pakikipag-ugnayan sa kooperatiba hanggang sa tanggapin nito ang dokumento. Nagpapasalamat pa rin naman po ako sa Cayetano in Action po kasi sobrang na-appreciate ko naman po yung tulong nila. Talagang ina-action na nila agad. Patuloy na nakaantabay ang programa sa anumang tugon ng kooperatiba na maaaring magbukas ng linaw para sa reklamo ni Miguel. Cayetano Action agad.